Your Honor, hindi ko po alam. Your Honor, sinong nagpapaya? At natakasan kayo ni Mayor, ex-Mayor Alice Go. Tumakas. Bakit? Pero bakit nyo hinahanap yung sinasabi nyong hindi siya Pilipino? Yan yung malaking katanungan. Noon nandyan sa Pilipinas, sabi nyo, hindi siya Pilipino. Ngayon, umalis na siya kasi nga hindi nga siya Pilipino, pero bakit nyo pinaghahanap? Yan ang katanungan, Your Honor, na hindi nyo alam na pinagmukha kayong tanga. Tatanga-tanga kayo dyan sa Senado o lahat ng agency ng government na sa loob ng 5 buwan hindi kayo nakagawa ng whole departure order. Ano yung whole departure order? Na sana linagay nyo agad sa proper tribunal, sa korte, yung mga kaso para sa ganon nagkaroon ng whole departure order at hindi siya nakaalis kung talagang interesado kayo kay Alice Go na siya ay mapakulong or anong gagawin nyo kasi sabi ko nga, hindi siya Pilipino, di ba? Wait lang, may customer. Wait lang, may yellow side. Ngayon. Saman. Ang sapi. Ang sapi. Parang drama, di ba? Sobrang drama, drama. Ang sapi. Ang sapi. Si Sapa, okay? Okay. Parang drama dyan na every Senate hearing sinusubaybayan ng mga tao. Parang teleserye na ang ending pala ay nga tatanga-tanga o nga hindi nyo nakuha yung gusto nyo, di ba? Kasi nga dapat ang ending na gusto nyo ay mapakulong. Ang problema noong nandyan sa Pilipinas, nagkaroon ng search warrants. Wait lang, may nakitulog. Nagkaroon ng search warrants, hindi nyo nga nahuli-huli, di ba? Ngayon pa kaya, nasa ibang bansa na. Okay, mag-way back tayo kasi nga 5 buwan yan mula nung March 25, 2024. Nag-start yan na Senate hearing. At nagkaroon lamang ng arrest warrant wait, check natin. Arrest warrant nung July 13 nung last month. Kailan siya nakalayas dyan sa Pilipinas, nakalabas? July 17 nakalabas dyan sa Pilipinas ng gabi, madaling araw. Kasi nga July 18 nasa Malaysia na siya. Nasa Malaysia na si Alice Go, di ba? Ibig sabihin nun, pagpasok niya sa Malaysia, siya ay legal. Ginamit nga niya yung Philippine passport niya. Ibig sabihin, pag ginamit niya yung Philippine passport niya, legal siyang lumabas sa Pilipinas, legal siyang pumasok dyan sa Malaysia, at pumunta pa siya ng Singapore at sa Indonesia, di ba? Meron nag-facilitate, di ba? Meron nag-facilitate kung paano siya nakalabas ng bansa. Yan yung trabaho ng Bureau of Immigration, di ba? Na maraming nagko-question. Isa nga dito ang ating Pangulo. Ang sabi niya, ano pang sinabi niya dito? Ang sabi na, let be clear, heads will roll. Nabiluokan ako. Grabe. Heads will roll.
Marcos, Mayor. Yan ba ang kanyang ngayon na nakalabas na ang kanyang statement. Ito, pakita ko sa inyo, basahin natin yung kanyang inilabas, nakalat na sa mga social media o di kaya sa mga media. Dito sa heads will roll. May mapupugutan, sabi niya, pero pag binasa natin yung laman, parang walang kwenta. Kasi nga, ang sabi dito ay, basahin natin, the departure of Alice Go has lead bear the corruption that undermines our justice system, erodes public trust, sabi niya. Justice system. Pag sinabi natin justice system, yung justice system ay hindi niya under yan sa justice. Under yan ng Supreme Court. Ang Supreme Court ay judiciary yan, judiciary, di ba? Tama. Ang sa kanya is executive branch. Sino? Si presidente natin. Kaya magkaiba yung although yung under naman ni President Bongbong Marcos is sa DOJ, Department of Justice, DILG. Ano pa yung mga under niya? Bureau of Immigration. Yun yung mga under niya. Pero pag sinabi natin na justice system, sabi niya dito, ulitin ko, the departure of Alice Go has led bear the corruption that undermines our justice system and erodes public trust. Sabi niya gano'n, di ba? Kung sana inisip nakipagtulungan o di kaya yung mismong DOJ nagkaroon na siya ng precautionary whole departure order, kasi nga ang nagbibigay lang talaga ng whole departure order ay ang justice o di kaya ang Supreme Court o di kaya ang korte na pinagpapailan ng mga kaso. Yun yung hindi nagawa. Ginagawa pa isa-isa. Ang bagal kasi ng processing, ang bagal kasi kumilos ng mga alagad ni BBM, di ba? Nag-file sila ng warrant, nag-file sila ng suspension, nag-file sila kung ano-ano pinal. Pero yung pinaka-importanting i-file sana nila para hindi siya makalabas ng country, para mabantayan. Ngayon naman pinile yung sa arrest warrants. Kasi nga tinitignan na, hinahanap na siya. In short, ang problema, wala siyang whole departure order kasi yung kaso nandun pa lang sa hindi pa, wala pa sa prosecutor office. Pwede naman na silang kumbaga ay yung prosecutor office nag-file na siya kasi kinansel na yung passport niya Yun yung malaking pagkakamali nila, kasi kung kailan siya nakaalis ng Pilipinas, saka lang na-cancel yung kanyang passport, yung passport ng kanyang kapatid. Kung kailan wala na, kumbaga it's too late, bago na-cancel yung passport niya, nakaalis na ng country. Ibig sabihin, meron bumakap. Magkano kaya ang binayad? Yun, kunwari hinahanap, pero siguro kakilala din nila. Siguro, kasi sino bang nakaupo ngayon Sino ba yung mga pwedeng lapitan ni Alice Go para kausapin, di ba? Ang number one na sana nagbantay dyan ay yung Bureau of Immigration dyan sa Pilipinas. Wait lang, wala ng sounds. Kaya naman malaking katanungan ngayon, kung maibabalik pa ba si Alice Go dyan sa Pilipinas. Kasi nga sabi ni Risa, nakipagtulungan na daw ang Pilipinas sa Interpol. Aba, Interpol. Parang yung nangyari niyan ay nakakahiya sa ating mga karatig. Pag nalaman nila karatig bansa, yung mga iba-ibang bansa, nalusutan, natakasan, nandyan na lahat ng kaso, di ba? Ang sabi nga dito ng mga nag-comment na Marites. Wait lang, basahin muna natin yung statement ni President Bongbong Marcos.
The departure of Alice Go has lit there the corruption that undermine our justice system and erodes public trust. Let be clear. Heads will roll, sabi niya dito. We will expose the culprits who have betrayed the people's trust and aid in her plight. A full-scale investigation is already underway, and those responsible will be suspended, will be held accountable to the fullest extent of the law. There is no room in this government for anyone who places personal interest above serving the Filipino people with honor, integrity, and justice. Ferdinand R. Marcos Jr. Yan po yung nakapost sa kanyang Facebook page na sinare ng Presidential Communication. Ay, pag binasa nyo yan, parang pa Consuelo de Bobo, ano? Yung isa is hindi natin matanggapan, yung suspend lang daw. Bakit hindi i-terminate? Para mas, kasi nga meron yan kasunod eh. Kung sakaling nangyari, nagawa ni Alice ko yan, tapos ang magiging accountable lang niya ay suspension. Meron at meron uulit dyan. Ibig sabihin, mahina. Mahina yung ganyan na nasabi niya, accountable. Pero suspension lang. Dapat termination. Dapat. Hay, nako. Ngayon, magkakaroon na naman ng Senate hearing itong si Hontiveros. Kasalanan, I think siya yung may pinakamalaking kasalanan dyan. Kasi nga, parang ginawa niyang sarsuela, no? Yung kanyang always na pag-hearing about kay Alice Go, kung sana ang ginawa ay nag-file na agad ng, kasi nandyan na lahat, case bill up. Sa loob ng examples, nung July 12, yung warrant of arrest. Sana, inasikaso na nila cancel na sana yung kanyang passport. Pinaubayanan niya doon sa ating DOJ. Eh, ang problema, nagka-grant standing kasi siya. Nagka-grant standing. Wait lang, may customer na naman. Customer. Summer kasi dito kaya yan pinagpapawisan tapos napuyat ang lolo nyo, Lolo Ruel. I-continue natin about kay Hontiveros. Bumilib na sana ako nung una Your Honor. Your Honor. Eh ang problema, sa kaka-grandstanding niya ng hearing, parang nakakasawa na, di ba? Naalala nyo, di ba? Naalala nyo, lagi ko siyang pinipilihin nyo, Your Honor, Your Honor. Dumating na talaga yung point na nagsasawa na kayo dyan na sumasagot about sa Your Honor, nakatira ako sa farm. Yan yung pangit dyan sa Senate hearing kasi nga kunwari yung July 12 na mayroon na siyang warrant of arrest. Tapos lumalabas na rin yung kuparanto niya. Tapos yung kanyang pangalan, Guwaping. Guwaping, tama ba? Guwaping. So ibig sabihin nun, lahat ng bala o di kaya lahat ng kasalanan ay nakatutok na sa kanya nakatutok na sa kanya. Tapos dagdagan mo pa ng Senate hearing. Wait lang, may customer. Payapa. Ano ba? Ano ba? Ano pa? Pa. Yat. Sam. Say. Pa. May balik tayo dyan sa Senate hearing na ginawang grandstanding ni Risa Hontiveros. Nilabas niya lahat ng baho ni Alice Go, which is not good. Hindi maganda yan kasi nga lahat ng baho nalabas na. Pero ang pinaka-importante o yung gustong i-achieve
yung achievement mo, kumbaga nag-graduate ka na, meron ka ng diploma, ipapakulong mo siya. Yun yung purpose mo eh. Pero hindi mo nagawa. Pinagmukha kang tanga, di ba? Pinagmukha kang tanga sa kaka-grandstanding mo diyan. Senator Risa Hontiveros, nalusutan, natakasan katuloy ni Alice Go. Sino ngayon ang mahalakak? Si Alice Go. Kasi nga, ikaw ba naman, alam mo na yung magiging ending mo, alam mo na yung magiging ending mo, di ba? Na itong ginagawa niya ito, ginagawa ng government, ginagawa ng Senado, ginagawa na lahat para siya idiin. Wala siyang lusot. Alangan naman na magpapahuli siya. Mautak yan eh, si Alice Go eh. Mautak kasi nga sa Pilipinas, ang sabi niya nung una, di ba, na Your Honor, hindi ko alam. Lahat tinanong, pero yung sasabi niya, hindi niya alam, hindi niya matandaan. Yun ay, nagkukunwari siya, para lang makalusot. At dumating yung point na talaga naman na, tawag din, yung inimbestigahan siya. Yun na yung pinakakon niya, dapat doon, nag-stop na sila doon nung July 12, yung nagpan sila ng arrest warrants. Doon na rin pinakancel na sana yung kanyang passport para hindi na siya makalabas ng country. Yun, di ba? Kaya naman maraming tumatawa, marami rin na naiinis, marami rin nalulungkot. Parang ang teleserye na yung bida na inaasahan nung na bagay yung bida, may kontrabida, di ba? Ay baliktad, may twist, sana nga may fight 2. May fight 2. Ano kaya yung fight 2? Yun yung abangan ulit natin, yung fight 2. Kasi nga nakakalungkot. Yung iba sa akin naman ay nakakalungkot, pero hindi siya yung talagang nakakalungkot. Sa akin ay meron akong sinisisi dyan. Yung bagal nilang kumilos, parang usat pagong, di ba? At saka isa pa, kaya hindi ako nalulungkot kasi nung Senate hearing, nung sinasabi nila spy daw, hindi daw sa Pilipino, ipapadeport, alis daw ng country. Ngayon umalis naman ng country, hinahanap yun naman siya. Bakit nyo hahanapin? Sinabi nyo naman hindi siya Pilipino, di ba? Anong purpose? Bakit nyo hahanapin yung tao? Sinabi nyo naman hindi siya Pilipino, di ba? Nakaalis na. No. Sige na nga, magbasa tayo ng mga comment ng ating mga marites. Galingan nyo dyan sa baba po. Gcash 1,500 for the first time, okay? 1,500 ulit. Last na to, last na akong magpahulan ng Gcash 1,500. This will be the last. Galingan nyo guys, congrats. Deserve nyo yung mananalo. Kasi nga, this is my first time na i-premiere ko about kay Alice Go. Umalis na po si Alice Go. Basahin natin yung comment doon sa post ni President Bongbong Marcos. Wait lang, may customer. Bigyan ko kayo ng chance. Okay? May. Say man na. Kira. Say man. Ang reaction dito ay 19,000 sa post ng ating presidente. Tignan natin kung ilan yung tumawa. Ang tumawa ay 4,300. Tumawa ay 4,300. Ha. Ay. Namking. Di ka. Luksap ma. Di ka? Lusay. Luksap. Ay. At ang nagpuso-puso ay 4,000 din. At ang nag-like ay 9,300. As of, anong oras na ba? 8:23. Man. Okay sa'yo mo kayo. Thank you. Ang ating petsa ngayon ay August 22 at 8:30 in the morning. 8:24. Malapit na mag 8:30 kaya bilisan natin kasi 8:30 andito na yung aking katrabaho. I-stop na natin. Ano? Okay, yan po yung reaction na. Again, 19,000 reaction. At
ang ating ito po yung comment Again, iback po yan na yan. Yan po yung post ni ang ating presidente Bongbong Marcos. And then click natin yung picture kasi ang aking kinuha ay doon. Sinirpost ng Presidential Communication. Okay? Or PCO. Okay, 4,000 comments, 3,000 share. Okay? Dito sa 4,000 comments, yan po ang lumabas si DT. Ano tong DT na to? DT. Ang sabi ni DT ay basahin natin. Nababasa nyo ba dyan? Ayan. Sabi ni DT, hoy bangag, gising na. Sabi ni ni DT. May 33 reaction. Hoy bangag, gising na. Hoy bangag, gising na. Mas okay yata pag yung ang basahin natin yung pinaka newest ay ito. Yan. Ang sabi dito sa pinaka newest, ngayon lang just now, nakikita nyo ba? Ilapit natin. Kasi pag ilalapit, blade, ayan. Ang sabi dito, ulol, obvious na protector at kasama kayo ni Go at ayaw nyo pakantahin kaya hinayaan nyong makaalis, sabi ni Aaron Rarang. Ngayon lang siya nag-comment. Ayan pwede nyo i-check sa inyong mga Facebook. Nakapagaling ng gobyerno mo, Bongbong Marcos. Ayan tapos yung dulo niya, ayan. Pak, sabi niya sa dulo niya, ayan sa dulo, ayan. Next. As ito naman, sabi ni Andrea Tagala, dapat ang parusa sa ganyan traition ang kaso, sabi ni Andrew. Ano pa? Ito na natin. Next, sabi ni Carol Lindo Torda, heads will roll kuno. Do we have death penalty? No. Talk is cheap. Cheap daw yung talk. As in, yung kumbaga sa yung ay mura, cheap, very yung ay ang cheap, parang ganun na. Talk is cheap. Mr. President, and your words are empty. This is happening under your incompetent administration is suspicious. Dito again dito sa kanyang post mismo ni President Marcos, ibak natin para makita niya. Yan yung kanyang Bongbong Marcos. Ipuntahan na nga natin yan, Bongbong Marcos, dyan yung kanyang post. Ayan dito tayo direct. Ayan naman yung post kahapon, 1 day ago. Okay, i-open natin ulit. And then punta tayo sa pinaka-latest. Ngayon ay may 1 minute na. May 1 minute na. Hindi sila takot, sir, sa batas ng Pilipinas. Masyado kasing maluwag, dapat kamay na bakal talaga. Yung may mananagot para may katatakutan sila. Ayan, nabasa na natin dyan. Sabi ni Aaron, ulol, obvious na protector at kasama kayo ni Go. Sabi, nabasa na natin ito kanina. 2 minutes ago na. Saan ba tayo nag-stop? Ayan. Public trust ba issue? Sabi dito ni Marvin Briones Bautista. 100% agree, Mr. President. Sabi, may tumawa doon. Buksan natin yung nag-comment doon. Kasi siyempre, page to ni Bongbong Marcos ng presidente natin, may mga tagapagtanggol yan. Hello po, contact, ano ba yan? Yan yata yung hindi magandang pa na. May mga nagko-comment yan. Look, beautiful and charming. Ano ba yan, mga porina? Ayan. Next na tayo. Oli Kultura, walang hold departure order. Ayan, walang hold departure order. Valid yung pag-sport. Tapos, tatanungin kung paano nakalabas. Yan yung sinasabi ko kanina. Sabi ni Jericho, ano tong picture na to? Ang picture dito ay, wait lang, magpasounds tayo. Andito si Lisa Araneta Marcos, Cassandra Ong,
Yung mga may point. Ano to? Si Araneta, yun o, parang group picture siya. Sige, i-search ka natin yan sa susunod Ikuan natin. Cassandra Ong, matunog yung pangalan ni Cassandra Ong Kapicture niya si Lisa Araneta. Sige, saka na yan. Next! Yes, mahal Pangulong BBM, panagutin kung sino niyang naglakas loob na tumulong dyan kay Alice Go para takasan ang kanyang mga kabalbalan. Ginawa niya dito sa ating bansa kahit sino pa yan. O, diba? Marami siyang taga-support. President, please continue protecting our country and the Filipino people. O, diba? Okay, since 25 minutes na, 8:30 na. Yan, yun ating pinahulaan about kay Alice Go na kanyang pag-alis. At last 2 minutes, habang kayo ay sumasagot, bago ko i-reveal yung answer, ay magpan muna tayo, magkaroon tayo ng tawag dito, clue. Ano kaya yung pwede natin word na ilagay dito, ano? Kasi nga parang sampal to sa administrasyon niya, di ba? May pa-hydroxyl pa yan parang naalala ko tuloy yung yung flood control. Mahigit 5,500 flood control ay natapos na. Parang ganun yung dating ng SONA after 2 days. May bagyong Karina. Lumubog ang buong Metro Manila. Nasaan na yung flood control? Tapos, yun. Parang dito rin sa head rolls. Parang, I don't know kung totoo yun na may mananagot. Sana meron managot. Kasi nga, ang tagal 5 months na sinubaybayan ng mga tao na parang teleserye, parang pelikula, pero ang ending, hindi maganda ang ending. Hindi maganda yung ending diba? Ano pa? Last 1 minute end na natin. Ayan 27 minutes na. Maghanap tayo ng, i-search nga natin dito, Alice Go. Sa ating Facebook. Alice Go. Ano kayang latest dito sa ABS-CBN? Ito natin. I-play natin bago tayo mag-end. Posibleng Alice Go. Ito ang maring siniguro na mananagot sa pagpuslit palabas ng bansa ni Alice Go. Ito ang maring siniguro ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos makumpirma ng mga otoridad na wala na nga sa Pilipinas ang dating alkalde. Ayon sa Pangulo, nagsasagawa na ng malawakang investigasyon sa pagtakas ni Go at nangakong ilalantad ang mga nasa likod ng kanyang pagtakas. Tinitingnan ngayon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang 3 lugar na posibleng ginamit na exit point ni Go. One in the northernmost tip of Luzon, another in the westernmost tip of Luzon, and the last is in the Mindanao backdoor exit. We were caught off guard, so obviously somebody dropped the ball, so kinakailangan po talaga yung masusing investigasyon dito. Nauna na pinag-utos ng palasyo sa DFA at DOJ na kanselahin ang pasaporte ni Go. Mga kapatid niya sina Wesley Go at Sheila Leal Go at kasamahang si Cassandra Leong. Kagano na po, magti-trigger na po yon ng tinatawag nating blue notice at saka red notice ng Interpol, and that would allow the law enforcement agencies ng lugar na yon to arrest them and transfer them to the Philippines. So, we're going through that procedure na po as of now. Okay, kasi kailangan ko na mag-end. Magta 30 minutes na. Okay, sana may nanalo. Magpasama tayo ng isang comment dito bago tayo. Iso Tiveros at sa NBI, ipinagbigay alam na rin. Okay, magpasa tayo ng comment. Duterte ang kailangan ng bayan ng Pilipinas. Duterte pa rin. Tapos pinakawalan kasi ng Senado ang silang unang managot. Kung kinulong muna nila sa Senate, dapat di nakatakas dapat.
Nasaan na yung mga investigador ng Senado na takasan tuloy kayo? More intel, more fun. Yun yung masakit Ang laki ng intel ng ating presidente yan. Ang kanyang intel ay umaabot ng I think 4 billion. 4 billion yung kanyang intel fund. Asaan yun yung intel na yan? Wala, di ba? Wala na. Kaya dismayado. Maraming dismayado kuno. Ayan. Sa akin naman ay nanonood lang. Audience lang tayo. Nagpapapinoyhin nyo. Ayan. Ang aking ginagawa lang po ay pinoyhin nyo. Ay sana may nanalo dyan. Ang ating ilalagay na sagot ay stop muna. Ano kaya? I-google ko muna para baka mamaya wrong spelling. Wag yan. Wait, palitan ko. Congratulations! Mag-focus kayo kay lahat sa issue Okay, yan na po ang ating Google. Stop na ang ating pinapahula na kasi 31 minutes na, 8:36 na. Buti na lang wala pa yung aking katrabaho. Bago kung nandito siya, i-reveal na natin ang tamang sagot ay dito sa ating Google Translate. Ito muna, bago Google Translate. Ang tamang sagot ay nakalingatan. So, congratulations sa nanalo. Nakalingatan. O dito sa ating Google Translate, ang ibig sabihin ng nakalingatan ay nakalimot, walang kamalayan, or forgotten in English. Ayan na. Forgotten. Bakit yan yung aking pinili forgotten? Yan yung sinasabi ko na nung July 12, meron na siyang warrant of arrest. And then before pa yan nung July 12, meron na rin lumalabas na hindi siya Pilipino, kasi yung passport na is guwaping. Di ba? Kung nasubaybayan nyo naman, Kumbaga review ko lang yung ating ang ating issue. Ay siya, makapirate na ako. Kung nga mag-sounds. Ang issue ay nagsimula ito nung March 25. So ibig sabihin March, April, May, June. April, May, June, July. August. 5 buwan na. Nung March 25, 2025, ayan. Tapos nung May 16, yun nga, di ba lumabas yung picture nila ni Bongbong Marcos, yung ating presidente sa ni Alice Go, di ba? Nung May 24, nagkaroon ng graft and corruption. Napailan siya kasi nga parang conflict of interest sa nangyari dyan sa yung puko kasi ay para siyang na-discover na siya yung may-ari. So, ibig sabihin ng conflict of interest, napailan siya ng kaso, di ba? Nung June 3, sinuspende siya ng ombudsman as mayor nung June 3. Then nung June 18, na-identify siya na siya po si Guwaping. Diba? Nung June 21, yung authorities nag-file ng alleged human trafficking. Excuse me. Yun pa lang sa human trafficking. Mabigat na kaso yun. Alam nyo ba yung kaso dun? Sa human trafficking ay reclusion perpetua o panghabang buhay na napagkakulong. Doon pa lang, dapat ay kinansel na yung kanyang passport. Kasi nga, mamaya. Sumasipasan ho. Chat out. Sabi.
Habang wala pa yung aking customer, nagpapaliwanag tayo, baka madami na naman magreklama. Dito na pala yung aking customer, ang aking customer, ang aking katrabaho. Dito na siya. Maraming salamat sa susunod ko na lang babanggitin ito. If magkaroon ako ng part 2, may part 2 kaya. Kasi sabi ko ay last na to about sa 1,500 na Gcash dyan sa ating palaro. Maraming salamat, nandito na yung aking kalaro ang aking katrabaho. Nandiyan na siya sa aking likod. Naabutan na naman niya akong nagla-live, ay nagla-vlog. Thank you very much guys. Maraming salamat. Basta doon, kailan ba yun nung na-discover siya na mayroon siyang parang yung nirate yung pugo nung June 21 doon. Alleged human trafficking, nakasuhan na siya doon, di ba? Ay, nako. July 17 nakaalis ng bansa. Anong petsa na ba ngayon? August 22. Isang buwan bago na-discover na wala na pala siya sa ating, so wala na siya sa Pilipinas, nakaalis na. How sad ang ending. Maraming salamat. Bye-bye!